Kasalukuyan ngayong nasa Del Fierro Corp si Nick. Busy siya sa opisina niya nang makatanggap siya ng tawag mula sa mommy niya at sinabi nitong magandang balita. Gising na raw ang daddy niya. Wala nang inaksayang oras si Nick at mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse niya at pinasiba dito pa uwi sa mansyon. Finally, ay nagising na rin ang daddy niya. Habang nagmamaneho pa uwi ay tinawagan niyang kanyang PI na pumunta sa mansyon. May dapat silang pag-usapan. Kung gising ng daddy niya, maaaring masagot na nito ang mga tanong nila. Malaking tulong ito para mahuli na nila ang may gawa nito sa daddy niya at hindi niya pwedeng palagpasin ang ginawa ng hayop na yon kung sino man siya. The good thing is na natiling nakablock ang news tungkol sa nangyari sa ama niya. Pagdating sa mansyon ay datnan niya sa labas ng gate si Roland at halos sabay lang sila na dumating. Anong balita sa investigasyon mo? Tanong niya kaagad nang makapasok sila sa loob. Sir, sa ngayon, wala pa ako nakuhang info sa kung sino man ang bumaril sa daddy mo. At sino ang taong nasa likod nito. Sobra silang nag-iingat na hindi mahuli. Malinis din ang pagkakagawa nila. But sir, sa tingin ko malapit na nating malaman kung sino sila. Tumawag kanina ang isa sa mga tao ko na nagbabantay sa bahay nyo. Meron daw umaaligid na tao doon pagkaalis ninyo. Wika ng PI niya. Napakuyom ng kamao si Nick. At ano nang balita sa taong yun? Sa lubong ang kilay na tanong niya. Pinasusundan ko na po siya sa tao ko, sir. Naghihintay na lang ako ng tawag niya para makumpirma natin kung sinong nag-uutos dito. Ani Roland. Marahang tumango si Nick at tumuloy na siya sa kwarto kung saan ang daddy niya. Isinama na rin niya pati si Roland para marinig din nito ang sasabihin ng daddy niya sakaling magsalita na to. Mag-iingat ka, son. Hindi basta-bastang tao si Mr. Chan. Kaya niyang pumatay ng tao kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Isa siyang drug lord at kaya niya gustong makipagsosyo sa ating kumpanya ay para takpan at protektahan ang illegal niyang negosyo. At hindi lang yon, Nikolai. Wika ng daddy niya na sandaling huminto at tumingin sa kanya. Because Mr. Chan is the father of the woman who ruined your family. Si Celine, sambit ng daddy niya. Boom! Tila bombang sumabog yon sa pandinig ni Nick. What? Hindi makapaniwalang bulalas ni Nick. Napanganga pa siya sa gulat dahil siya narinig. Sa bagay hindi nga pala niya nakilala ang pamilya ng babaeng yun. Alam niya pinaghahanap ng mga pulis ang anak niya kaya gusto niyang makipaglapit sa akin. Gusto niyang areglohin at iatras mo ang kaso laban kay Celine pati na sa kapatid mo. At para makalabas ng bansa ang mga ito. Gusto niyang kausapin at kumbinsihin kita. Nagbanta din siya sa akin pero hindi ako nagpasindak sa kanya. Tusuyang si Mr. Chan, anak, kaya mag-ingat ka. Wika ng daddy niya at pinaalalahanan siya. Kung ganoon ay kailangan niyang magdoble ingat at doblehin ang seguridad ng pamilya niya. Hindi niya hayaan na mapahamak ang mga ito sa kamay ng mga taong hangal ang kaluluwa. Napatingin siya kay Roland nang biglang tumunog ang phone nito. Excuse me, sir. Anito at sinagot ang tawag. Are you sure? Siguraduhin mong mabuti na tamang nakita mo. Dinig niyang sabi ni Roland sa kausap. Sige, sundan mo lang sila kahit saan pa sila magpunta at hintayin mong sunod kong utos sa'yo. Dagdag pa nito. Yun ang huling salitang narinig niya sa PI niya bago na ito ibinaba ang tawag. Who is it? Walang paligoy-ligoy niyang tanong. Sir, confirm. Nakita ng tao ko sila Celine at ang kapatid niyo. Imporma sa kanya ni Roland. Alam mo nang gagawin mo, Roland. Make sure na hindi na makakatakas pang dalawang yan. Galit na wika ni Nick. Gustong-gusto na niyang mahuli ang dalawang walang hiya at mabulok ang mga to sa bilangguan. Sigurado ka, Habi? Okay lang talaga sa'yo na mag-work ako? Ulit ni Mara sa sinabi ng asawa niya. Marahan na tumango si Nick at nakangiting tinitigan ang reaksyon niya. Yeah, I'm sure. Anito. Isa pa sa Del Fierro Corp ka naman magtatrabaho kaya okay lang. Araw-araw pa rin naman tayong magkakasama at para na rin hindi ka mabagot dito sa bahay kapag nasa school ang mga bata. Nakangiting wika ni Nick. Mabuti naman at niisipan ito ng asawa niya. Nasanay na siya na may trabahong ginagawa kaya hinahanap-hanap nito ng katawan niya. Akala ni Mara hindi na niya mararamdaman muli ang ganitong saya. Saya na kasama ang lalaking mahal niya at ang mga anak nila. Akala niya wala ng pag-asa na mabuo pa sila. Pero thank God dahil hindi sumuko si Nick sa kanila. Hanggang ngayon bumabawi ito at pinatutunayan ang sarili nito sa kanya.
Ang lalaking nanakit ng sobra sa puso niya ay siya rin ang lalaking gumamot ngayon sa puso niyang sugatan. Sana nga'y mahuli na si Nasilin at Lorenzo para matapos na itong problema nila. Para malaya na rin silang makakilos nang walang nagbabadyang panganib sa paligid nila. Kagaya na nakagawian ay maagang nagigising si Mara para maghanda ng breakfast. Kung minsan sabay pa sila ni Nick at tinutulungan siya nito kahit pa may kasambahay naman sa mansyon. Pero gusto ni Mara na siya mismong nagsisilbi sa pamilya niya. Pagkatapos mag-almusal ay magkakasama nilang ihahatid ang mga anak nila sa school. May iwan ang yaya doon at ilang bodyguards para magbantay sa mga anak nila. Binilinan din ni Nick ang mga to na maging alerto at magdoble ingat. Samantalang sila naman ni Nick ay dediretso na sa kumpanya matapos ihatid ang tatlong bata. Sabay din nila na susunduin mamayang mga bata sa school after ng klase. Magkahawak kamay pa sila habang papasok sa building ng kumpanya ni Nick. Todo ba't ngiti naman sa kanila ang lahat ng empleyado na naroroon. Hanggang sa pumasok silang dalawa sa exclusive elevator na for VIP only lang. Hinatid siya ni Nick hanggang sa finance department. Gusto sana ng asawa niya na gawin siyang PA nito pero ayaw naman niyang palitan si Rico bilang PA ng asawa niya. Kaya naman tamang-tama lang na may bakante sa finance kaya doon siya inilagay ng asawa niya. Are you sure na okay ka lang talaga dito, wifey? Tanong ni Nick na nanigurado pa kung okay lang ba siya sa pwesto niya. Yes, hubby. Okay lang ako dito. Pero mukhang ikaw yatang hindi okay, pagbibiro niya sa lalaki. What if doon ka na lang din mag-opisina sa office ko? Gusto ko lagi kitang nakikita, wife. Suhestyon pa nito na nauwi na sa pagiging cheesy. Ang cheesy mo na, hubby, ha? Tukso pa niya sa lalaki. Sige na nga, umalis ka na, Mr. CEO. Magtrabaho na tayo. Ano yun na natatawa? Yes, boss. Sagot naman ito at sumaludo pa sa kanya. Kaya naman namula siya at biglang pag-irit ng mga empleyadong naroon at nakatunghay sa kanilang dalawa ni Nick. Kinikilig pang mga to na parang ewan at ang lalawak ng mga ngiti. Napatingin si Mara sa oras. Maya-maya uwian na ng mga bata sa school, kaya naman inumpisa na niyang ligpitin ang ibang gamit niya sa table. Paalis na sana siya sa department niya para puntahan si Nick sa opisina nito. Pero nauna tong dumating para puntahan siya. Nasa loob na sila ng sasakyan and Nick get ready to start the engine. Nang biglang tumunog ang phone nito. Hindi lang yon dahil pati ang phone niya ay tumunog din na may tumatawag. Hello? Dinig niya na tanong ni Nick nang sagutin itong tumatawag. Bumaling din naman ang tingin niya sa phone na patuloy na nagre-ring. Tinignan niyang number at nakita niyang kay Yaya Moira yon, kaya naman mabilis niya itong sinagot. Hello, Ate Moira. Aniya, pero nakainig ang paningin niya at magkakatitigan silang dalawa. Nangasawa niya na parehong may kausap sa phone. Ano? Napalakas ang boses niya at ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi na rin maipinta ang mukha ni Nick nang tignan niya ang mukha ng asawa niya. Nick, si Stefan. Naiyak na bigkas ni Mara. Nanginginig na rin ang boses niya at ang katawan niya. Sa isip na dinukot ang isang kambal. I know, sagot ni Nick. Nakatiimbagang ang mukha ng asawa niya at bakas ditong sobrang galit. Walang salitang namutawi sa mga bibig nila. Pero siya ay umiiyak na sa pag-aalala sa anak nila. Mabilis na pinaharurot ni Nick ang sasakyan nila pauwi sa mansyon. Ang dami niyo nagbabantay. Paano nakidnap ang anak ko? Galit na bulyaw ni Nick sa mga tauhan niya. Pagkarating nila sa mansyon ay galit ang salubong ng asawa niya na kanina pa hindi maipinta ang mukha. Lalo pa nadagdagan ang galit ni Nick nang malaman nitong wala na si Lorenzo at Celine sa lugar na pinagtataguan ng mga to. Kuyom ang kamao nito na pabalik-balik ng lakad sa sala at napapahilamos ng palad sa mukha. Hindi na sila pumunta pa sa police station dahil ang mga pulis na mismo ang pinapunta ng daddy ni Nick sa mansyon. Habang kausap ni Nick at ang daddy nitong police officer ay hindi naman mapakali si Mara. Kanina pa siya naiiyak habang iniisip niya si Stefan. Paano kung umiyak na ngayon ang anak niya? Paano kung sinasaktan na ito ngayon ng dumukot dito? Mom, napatingin si Mara sa mother-in-law niya nang tumabi ito sa kanya at niyakap siya. Napahagululo siya sa balikat ng ina. Lord, please, ibalik niyo na po sa amin ang anak ko. Piping dasal ni Mara. Nasa kwarto na ang dalawang bata, anak, kasama ang yaya nila, Anito. Malakas talaga ang kutob ni Mara na kung hindi ang kalaban sa negosyo ng pamilya ni Nick,
Ang kumuha sa anak niya ay malamang ng mga taong mas malalim pang galit sa kanila. Walang iba kung hindi si Celine at Lorenzo. Sila lang ang nasa isip niya na gagawa nito. Sige sir, maraming salamat. Dinig niyang wika ng isang pulis kay Nick na sa tingin niya ay mas mataas ang katungkulan kaysa sa iba. Thank you, officer. Sagot naman ng asawa niya. Nick, please, find our son. Sambit niya matapos siyang lapitan ng lalaki at yakapin. Mababaliw ako kapag hindi natin makita si Stefan. Hagulhol ni Mara sa dibdib ng asawa niya. Nangihinang katawan niya at nangangatog ang mga tuhod niya. Sinabi ng mga pulis kay Nick na kung sino man ang kumuha, sa anak nila ay siguradong tatawag to. Hindi rin naman tumitigil ang mga pulis sa paghahanap sa kanila ni Lorenzo at Celine. Pati si Mr. Chan ay pinaimbestigahan na rin ni Nick dahil bukod sa malaki ang kinalaman nito sa pagkakabaril ni Daddy Samuel nila ay ama pala ito ni Celine. Sana lang talaga ay hindi nila saktan ni Stefan. Hinigpitan ni Nick ang pagkakayakap sa kanya at hinagod-hagod ang palad nito sa likod niya. I promise love, I will find our son. Sambit nito at dinampian ng halik ang ulo niya. Subalit sumapit na ang gabi ay wala pa rin silang natatanggap na tawag mula sa mga dumukot sa anak nila. Hindi niya magawang kumain ng hapunan dahil halos hindi niya malunok ang pagkain. Habang dumadaan ang oras na wala silang balita kay Stefan ay nadadagdagan ng panghihina niya. Sir Nick! Sir Nick! Napalingon sila sa paulit-ulit na pagtawag ng kasambahay sa pangalan ni Nick. Humahangos tong lumapit sa kanila sa sala. Sir Nick, may tumawag po sa telepono at kayo ang gusto niyang makausap. Natatarantang sambit nito. Ang sabi po kasi nung tumawag na sa kanya raw po si Stefan at si Sir Nick daw pong gusto niyang makausap. Hinihingal panawikan ng kasambahay. Mabilis na tumayo si Nick at lumapit kung nasaan ang telepono dahil ang sabi ng kasambahay ay nasa linya pa ito. Hinihintay raw nito si Nick at ito raw ang gustong kausapin ng taong kumuha sa anak nila. Agad din siyang tumayo at sumunod sa asawa niya. Pati sila mom at dad ay nakasunod din sa likuran ni Nick. Nagmamadaling lumapit si Nick kung nasaan ang telepono at agad itong inilapit sa tenga niya. Nasa kabilang linya pa rin kasi ang taong may hawak sa anak niya at siya ang gustong makausap nito. Hello, sambit niya. Hello, is this Nicolay Del Fiero? Sagot ng nasa kabilang linya at kinukumpirma kung siya na nga si Nicolay. Sa boses pa lang nito ay kilalang kilala na ito ni Nick. Hayop ka Lorenzo, ibalik mo ang anak ko. Galit na sigaw niya dito sa telepono. Hey brother, relax. Ang pogi pala nitong pamangkin ko. Mana sa akin. Sambit ni Lorenzo sa kabilang linya at humalakak pa. Hey kid, say hi to your daddy, now. Dinig niyang utos ni Lorenzo sa anak niya. Estefan, anak, nag-aalalang tawag ni Nick sa anak. Daddy, please help me get out of here. Umiyak na boses ni Stefan ang narinig niya. Yes baby, kukunin ka ni daddy dyan. Saad ni Nick sa anak niya. Enough. Ibalik niyo ng batang niya sa kwarto at bantayan niyo ng maigi. Pagmamando ni Lorenzo sa mga tauhan nito. Magkano kailangan mo Lorenzo para ibalik mo sa akin ang anak ko? Handa ako magbigay kahit na magkano. Seryosong wika ni Nick. 10 bilyon Nicolay. Kapalit ng anak mo. Walang gatol na sagot nito. Tandaan mo Lorenzo, huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Banta ni Nick dito. Huwag kang mag-alala Nick, oras na maibigay mo ng kompletong pera, bukas ng umaga. Ligtas mong makukuha ang anak mo, wika ni Lorenzo. Huwag mo nang ipagpabukas pa Lorenzo, kaya kong ibigay ngayon din mismo ang perang kailangan mo. Hindi ikaw ang masusunod dito Nicolay, kaya kung gusto mong mawalang mangyari, masama sa anak mo matuto kang sumunod. Singhal nito, kuyom ang kamao niya na napatiin bagang na lamang habang pinapakinggan ito. At itong tatandaan mo sa lahat, Nicolay. Ikaw lang ang mag-isang magdadala ng pera. Huwag na huwag kang magsusumbong sa mga pulis. Dahil kung ang sarili mo ngang ama kaya kong ipapatay, anak mo pa kaya? Nasyak siya sa narinig mula dito. Itong nagutos ng pamamaril sa daddy nila na muntik na ikamatay ng huli. Ikaw ang nagutos para barilin si daddy? Wala na akong panahon na makipag-usap pa sa'yo, brother. Ngayon ang tanong ko, naintindihan mo bang inuutos ko sa'yo? Maliwanag ba, Nicolay? Pag-uulit pa nito. Oo, maliwanag. Naiintindihan ko, sagot niya. Okay. Very good, my dear brother. Pumunta ka bukas sa address na ibibigay ko sa'yo kung saan tayo magkikita. Dala ang pera na hinihingi ko. Huwag mong
Hindi na natapos ni Nick ang sasabihin dahil naputol ng kabilang linya. Pinatayan siya ng tawag ni Lorenzo. Naibagsak ni Nick ang telepono sa sobrang galit nang babaan siya ng tawag ni Lorenzo. Nababaliw na talagang lalaking yon. Lahat gagawin niya para sa pera. Tiimbagang nawika ni Nick. Nick, sinong kumuha sa anak natin? Kilala mo ba kung sino siya? Bakit nila dinukot si Stefan at anong kailangan nila? Sunod-sunod na tanong ni Mara sa asawa. Hindi lang basta kilala, kung hindi kilalang kilala. Si Lorenzo, siya ang may gawa nito sa anak natin. Siyang nagpadukot kay Stefan at siya na rin ang nag-utos ng pamamaril kay Dad. Wika ni Nick at nilipat ang tingin sa daddy niya. Oh my God! Hindi makapaniwalang sambit ng mommy niya at napatakip pa ito ng 2 palad sa bunganga. Wala talagang dinulot na maganda yung anak mo sa labas, Samuel. Nababaliw na siya at pati ikaw na sarili niyang ama kaya niyang ipapatay. Galit na sabat ng mommy niya. Ganon siya kadesperado sa pera, ma'am. Kaya malamang na kinasabot niyang ama ni Celine, lalo pat isa itong sindikato. Kaya mas lalong lumakas ngayon ang loob nila. Aniya, napatingin si Nick sa daddy niya at kita niyang hinihilot-hilot nitong sentido. Maraming dito makapaniwala na kaya yung gawin ng anak nito ang bagay na yon. Tuluyan ang nilamon ng galit at kasakiman si Lorenzo. Sadyang hindi na niya ito kilala. Magkanong kailangan nilang pera para maibalik ang apo ko? Kapag kuha ni tanong ng daddy niya. 5 bilyon, sagot ni Nick na tila babaliwala lang ditong ganong kalaking halaga. What? 5 bilyon? Sobrang laki naman nata niya, Nick. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking halaga? Nanghihinang napaupo si Mara. Mabilis naman na nilapitan ni Nick ang asawa niya at niyakap to. Umiiyak na naman ito at nasasaktan siya. Sa tuwing nakikita itong umiiyak. Hey wife, look at me. Utos ni Nick sa asawa niya. Hinawakan ng 2 niyang kamay ang pisngi nito at pinaharap sa kanya si Mara. Wife, maliit na halaga lang para sa akin ng 5 bilyon kumpara sa buhay ng anak natin. Nakalimutan mo atang bilyonaryong asawa mo. Kaya wag mo nang isipin pang pera kung saan kukuha dahil ako nang bahala doon, okay? Kausap ni Nick sa asawa niya at pinapakalma ito. Nick? Napalingon silang lahat saka papasok pa lang na sina Adrian at Norman. Dude, tawag ni Nick sa 2 kaibigan. Kamusta dude? May balita na ba kung sinong kumuha sa anak niyo? Tanong ni Adrian, mapait siyang ngumiti sa kaibigan at tumango. Yes dude, it's my own brother who kidnapped my son. Sad ni Nick kay Adrian. Pera bang kapalit? Ani ni Norman. Yeah, yun ang hinihingi niya. Sino maghahatid ng pera sa kapatid mo? Si Norman ulit. Ako, Aniya. Sasamahan ka namin, dude. Presenta ni Adrian pero umiling si Nick. Hindi pwede. Mahigpit na bilin ni Lorenzo na ako lang dapat mag-isang magdadala ng pera. Papatayin niya anak ko kapag nagsama ako ng iba. Paliwanag ni Nick sa mga kaibigan niya. Napakawalang hiya talaga ng kapatid mo, pati sarili niyang kadugo. Kaya niyang gawa ng masama. Galit na sambit ni Adrian. Kita niya rin ang galit sa mukha ng kaibigan. Ma'am Mara, nagising po si Simona at hinahanap kayo. Biglang sabit ng yaya ng mga bata. Amara, napalingon si Mara nang marinig niyang boses ni Yaya Moira. Excuse me. Wika niya saka mabilis na tinahak ang hagdan para puntahan ng isang kambal sa itaas. Mommy, umiiyak na boses ng anak niya pagkapasok niya sa loob ng silid. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap. Hush baby, mommy is here. Huwag ka na umiyak. Aniya sa anak at tinagod-hagod ang likod nito. Mommy, si Kuya Stefan, kinuha siya ng mga bad people. I hate them, mommy. Pagsusumbong ng anak niya habang patuloy na umiiyak. I'm sure daddy will find them and punish them for taking our brother. Biglang sabat naman ni Santino. Napalingon si Mara sa isang anak na akala niya kanina ay tulog. Pero ngayong gising ito at nakaupo sa kama. Kita niyang galit sa mukha ng anak niya at ang maliit nitong mga kamaong nakakuyom. Tumulong luha ni Mara sa nakikita sa anak kaya naman hinila niya si Santino at niyakap din ito. Huwag kayong mag-alala babies. Gumagawa na ng paraan si daddy niyo para maibalik sa atin si Stefan. Kaya ang dapat niyo na lang gawin ay mag-pray na sana iligtas lang ang kapatid ninyo, okay? Ani sa mga anak na tumango naman sa sinabi niya. Sinamahan lang ni Mara ang 2 anak hanggang sa muling nakatulog ang mga to. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at sumilip sa master's bedroom. Kung naroon ba si Nick pero wala pa ito. Kaya naglakad siya malapit sa hagdan at nakita niyang asawang nasa sala pa rin. This time, kausap na nitong PI at ang ilang pulis. Kasama si Daddy Samuel
Halatang nagpaplanong mga to sa magiging hakbang bukas para makuha si Stefan. Bumalik siya sa loob ng silid at nahiga sa tabi ng mga anak niya. Ipinikit ang mga mata pero hindi naman niya magawang makatulog. Iniisip niyang anak niya. Kung kumain na ba ito? Nagugutom ba ito? Nasa maayos ba itong higaan? Bumalong na naman muli ang luha sa mga mata ni Mara. Hanggang sa nakatulog na lamang siya sa kakaisip sa anak niya. Nakatulog siya na puno ng pangamba sa dibdib para sa anak niya.